Mga 800 taon nang nakalipas, sinakop ng hukbo ni Genghis Khan ang kalahati ng mundo. Ang mga inapo niya ay patuloy na nagdadala ng dugong mandirigma at isa sa kanila ay kakapasok lang sa tagumpay sa MMA. Ayan na! Ito ang kwento ni Enk Orgil Batarhu, ang tagapagpahirap, ang kampeon sa mundo ng bantamweight ng 1-1. At wala nakakita na darating ito. Sinusubukan siyang palabasin. Si Enk Orgil Batarhu ay ipinanganak noong Disyembre 30, 1988 sa Covid, Mongolia. Bago siya naging tagapagpahirap, nagmula siya sa magagaspang na estepa ng Mongolia, isang lupang hinubog ng katigasan, wrestling at pakikipagsapalaran para mabuhay. Hindi siya ipinanganak sa MMA spotlight. Mahirap ang kanyang amang tusuparin ng track at walang palatandaan ng madaling pag-angat noon kabataan niya. Kung gusto ni Enk Orgil ng kinabukasan sa pakikipaglaban, kailangan niyang paghirapan ito ng sarili niya. Nag-debut bilang profesional si Enk Orgil sa MMA noong 2017. Tulad ng ibang Mongolian mandirigma, binuo niya ang reputasyon sa regional circuit. Hinaharap ang sinumang gustong lumaban. Hindi marangya ang unang mga taon. Walang pandigdigang titulo, sikat na tao, o internasyonal na kasikatan. Puro mahihirap na laban at isang Mongolianong manlalaban na pilit pinapaganda ang pangalan niya. Laban pagkatapos ng laban, patuloy na nanalo si Enk Orgil. Sa bawat panalo, unti-unting nagkakatotoo ang dating imposibleng pangarap. Pagkatapos ng kanyang panahon sa AMGEL, isa-isa na siya sa mga pinaka-promising na manlalaro ng MMA sa Mongolia. Pero ang sitwasyon sa rehiyon ay maaari lamang magdala sa AMGEL na maging isa sa mga pinaka-promising na manlalaro ng AMGEL. Isa kailangan yon. Nakatulong yon. Noong 2022, dumating ang pagkakataon. Para makuha ang kontrata sa One Championship, kailangan manalo ni Enk Orgil ng 2 laban. Una niyang laban ay para sa kontrata. Kinuntro niya ang unang round habang hinahabol ang kontrata. Hinanap ang submission pero hindi nakuha. Nakikita mo ba? Sa round 2, nakuha niya ang gusto at tinapos ang laban sa rear naked choke. Isang laban na nalampasan. May isa pang kailangang mapanalo. Ang final ay laban kay Batochir Batzaikan, Mongolianong manlalaban na humaharang sa kanya para sa kontratang $100,000 at pwesto sa pinakamalaking entablado ng martial arts sa mundo. Sa loob lamang ng 69 na segundo, si Enk Orgil ay biglang nagpakawala ng isang napakalakas na suntok na nagpabagsak kay Batzaikan sa lona. Kakapanalo lang ni Enk Orgil, batar ko ng isang kontrata na nagkakahalaga ng $100,000 at isang pwesto sa One Championship. Ang batang taga-Koft ay papunta na sa pandaigdigang entablado. At yon ay simula pa lamang. Ang kanyang unang pagsubok ay dumating laban kay Adonis Sevillano noong Abril 2023. Mula sa simula, sinabayan ni Sevillano ang ritmo ni Enk Orgil. Nanatiling kalmado si Enk Orgil. Kinontrol niya ang laban at alam niya kung kailan ang tamang pagkakataon sa buong laban. Nang tumunog ang huling kampana, nanalo siya sa unanimous decision ng mga hurado. Nang tinawag ang laban na ito sa panalo.
Kung ipinakita ng panalo kay Adonis Sevilleno na may lugar si Enk Orgil sa One Championship, ipinakita naman ng sumunod niyang laban na mas delikado siya kaysa akala ng iba. Sa harap niya ay si Rocky Baktol. Mula sa simula, hindi nag-aksaya ng oras si Enk Orgil sa pagbibigay ng matinding presyon at napilitan si Baktol na magdepensa. Hindi binigyan ni Enk Orgil ng pagkakataon si Baktol na makapag-isip. Sunod-sunod ang malalakas na kombinasyon na nag-iwan kay Baktol na walang kalaban-laban hanggang sa napilitan ng referee na itigil ang laban. Magaling. Technical na knockout sa unang round. Ganon lang, si Enk Orgil ay nagpakitang isa siyang seryosong banta sa division. Humarap si Enk Orgil sa pinakamalaking pagsubok ng kanyang karera, si Jan Lomark Sangyao. Sa unang round, sinabayan ni Enk Orgil ang ritmo ni Sangyao at hindi natakot. Habang umuusad ang laban, nagsimula siyang kontrolin ito. Pagdating ng katapusan, ginamit ni Enk Orgil ang kimura at hinigpitan ito, dahilan para sumuko ang dating walang talong kampeon. Sa unang pagkakataon sa kanyang karera, natalo si Jan Lomark Sangyao. Sa ikatlong sunod na laban sa One Championship, nakita ni Enk Orgil na itinaas ang kanyang kamay bilang panalo. Sa sandaling yon, perpekto ang lahat. Mukhang hamon na agad si Enk Orgil para sa titulo. Pagharap niya kay Artem Belak, agad dumanggi si Belak na hayaan si Enk Orgil magdikta ng takbo ng laban o makapag-isip. Habang umuusad ang laban, kinuha ni Belak ang kontrol at sinimulang buwagin si Enk Orgil sa sistematikong paraan. Sa huli, inisip ng referee na sapat na ang kanyang nakita at pumagit na upang itigil ang laban. Diyos ko! Nasaktan si Vatar! Sa unang pagkakataon mula nang dumating siya sa One Championship, nakaranas ng pagkatalo si Enk Orgil Batarhu. Ang tanong ngayon ay simple, paano siya tutugon? Pagkatapos ng pagkatalo kay Belak, bumalik si Enk Orgil noong Enero 2025 para harapin si Aaron Cañarte na may gustong patunayan. Mula sa simula, ipinakita niya nakatutok siya. Pinilit si Cañarte na magdepensa agad sa umpisa pa lang. Sa unang laban ng Kopa, dumating ang matagal ko nang hinihintay na sandali at sinamantala ito ni Enk Orgil sa submission na napiritang sumuko si Cañarte.
kumpleto na ang pagbangon. Hindi siya napabagsak ng pagkatalo. Naantala lang siya nito. Ngayong bumalik na ang kumpiyansa niya, handa na si Enk Orgil sa mas malaking hamon. Bumalik siya sa landas ng tagumpay. Ngunit isang panalo na lang ang layo niya sa pagkakataong lumaban para sa titulo. Sa daraanan niya ay si Jeremy Pakatiu, kilalang matatag at mapanganib na veterano. Mabilis umatake si Enk Orgil gamit ang spinning kick na yumanig kay Pakatiu. Hindi tulad ng ilan sa kanyang mga dating kalaban, tumanggi si Pakatiu na sumuko. Maigpit bawat round, mahalaga bawat palitan ng suntok. Pero nanatiling disiplinado si Enk Orgil. Matapos ang tatlong matinding round, inanunsyo ng hurado ang desisyon. Isang unanimous decision. Si Enk Orgil Baatarku ay muling nagtagumpay. At higit sa lahat, nakuha niya ang pagkakataon na lumaban para sa One Bantamweight World Championship. Nasa harap niya ang isa sa pinakamahusay na mandirigma sa mundo para makuha ang titulo. Lahat ng pinagdaanan ni Enk Orgil ay nauwi sa sandaling ito. Ang pagkakataon para sa One Bantamweight World Championship. Isa sa pinakamagagaling na mandirigma sa planeta ang humaharang sa kanya at sa titulo. Fabrizio Andrade. Oh! Dikit ang unang round. Parehong mandirigma na papalitan ng maruruming suntok sa clinch. Sa ikalawang round, pinangunahan ni Enk Orgil si Andrade sa suntukan mula sa distansya. 2 beses siyang naibaba at muntik na siyang matalo sa Darcy choke, pero nailigtas ng kampana. Muntik na siyang masakal, pero nailigtas si Andrade ng kampana. Darcy. Sa ikatlong round, nakuha ni Andrade ang ritmo sa ilang malilinis na suntok, pero bumawi si Enk Orgil ng takedown at ground and pound. Gamit ang choke. Pagkatapos, sa ika-4 na round, naipit ni Enk Orgil si Andrade sa kanto at agad siyang umatake. Nang iniwang bukas ni Andrade ang likod niya, agad siyang ni-rear naked choke ni The Tormentor at halos mawala ng malay si Andrade. At ayun, sa isang iglap, ang imposible ay naging totoo. Si Enk Orgil Baatarku ang bagong bantamweight world champion ng ONE. Mula sa mga estepa ng COVID hanggang sa tuktok ng mundo, dinala ni Enk Orgil Baatarku ang buong bansa kasama niya. Ngayon, nakatutok na si The Tormentor sa titulo ng featherweight. Hinahabol ang layunin na maging unang Mongol na maging kampiyon sa mundo ng MMA sa 2 dibisyon. Hindi sapat ang isang titulo. Mag-subscribe para sa iba pang detalye at magkomento ng mungkahi sa susunod na gagawin niya.